From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Dito sa pagtuturo ng ating Panginoon, isang bagay mga kapatid ang dapat nating malaman, na tayo bilang mga anak ng Diyos ay mayroong isang amang nasa langit. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, meron tayong isang amang nasa langit. At ang kanyang mga pag-iisip, ang kanyang mga thoughts ay naisulat sa banal na kasulatan at kailangan ang mga pag-iisip niyang yan ay kailangang maging grafted sa pag-iisip natin. The thoughts of God should be grafted into our own thoughts so that we may become pleasing to our Father in heaven. Kaya nung nagpaturo ang mga apostoles dito kung paanong dumalangin, sinabi ng Panginoon sa kanila, tinuro ang isang popular na dalangin na memorize ng marami. Sino naka-memorize na sa inyo ng Our Father? Lahat sa inyo, karamihan. Lalong-lalo na galing tayo sa ating unang relihiyon, yan ang una nating natutunan. Ang Ama namin nasa langit. Ang ating Ama ay nasa langit. Alam ninyo, mahirap lumaki na walang ama. Sino ritong lumaking walang ama? Diba? Mahirap, ano? It's very hard to be raised in a family where there is no father. Maybe ang mother mo at ang father mo, maliit ka pa, nag-separate na. Kaya lumaki ka na hindi mo natikman ang pagmamahal ng isang ama. Mahirap yun. Magiging unbalanced ang buhay mo. Ngunit nung tayo ay pumasok sa kaligtasan, yan ang malaking pasalamat natin. Sabagat tayong lahat ay nagkaroon ng Ama. Meron tayong Ama. Paanong naging Ama natin ang Diyos? Paano nating naging Ama ang Diyos? Tingnan natin mga kapatid ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Isaiah chapter 43 verse 7. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him.
Ang bawat isa sa atin, ginawa para sa kanyang kaluwalhatian, tayo ay ginawa ng Panginoon. Sabi dito sa Isaiah 43:7, I have formed him, I have made him. Ang Panginoon nating Diyos ang siyang gumawa sa atin. Kaya kung sino ang gumawa sa iyo, siya ang iyong ama. Sinong gumawa kay Adan at kay Eva? Ang ating Panginoon Diyos. Kaya mula noon hanggang ngayon, mga kapatid, ang mga taong naririto tulad natin, ang lahat ay ginawa ng Diyos. Yan ang pamamaraan kung bakit naging ama natin siya. Sinasabi naman ni Propeta Ezekiel dito sa Ezekiel 18 verse 4. Ezekiel chapter 18 verse 4. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Lahat ng kaluluwa ay akin. Kaluluwa ng Ama, ang kaluluwa naman ng Anak, ito ay akin. Mula sa Diyos ang lahat ng kaluluwa. Sino rito ang may kaluluwa? Taas ang kamay. Lahat ng kaluluwa, ang may-ari ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya ama natin siya. Tingnan ninyo si Eva at saka si Adan, ginawa ng Panginoon. Sinong ama ni Adan? Tanungin natin, Mr. Adan, sino po ang inyong ama? Siyempre, sasabihin niya yung gumawa sa akin. Ang gumawa sa kanya, walang iba kundi ang ating Diyos. Ngunit, binigyan sila ng kautusan at sinabing, sumunod kayo sapagkat kayo ay aking anak. Humility, obedience, and faith is the ingredient of becoming pleasing to our Father. Sabi niya kay Adan, sumunod ka sa mga sinabi ko at ikaw ay magiging kalugod-lugod sa harap ko. Ngunit pinili ni Adan na umalis sa pagiging anak ng Diyos at pinili niyang siya ay maging anak ni Satanas sapagkat sumunod siya sa lahat ng sinabi ni Satanas at nang sa ganon siya ay napahamak. Tingnan ninyo mula noon, si Satan na ang tumitira sa puso ng tao. Siya na ang tumitira sa pag-iisip ng tao. Siya na ang tumitira sa damdamin ng tao. Instead of the thoughts of God being grafted into our own thoughts, because as children, we must know the mind of our Father, and as our Father, He must know the mind of His children. Kaya meron tayong relationship sana sa Panginoon. Ngunit sumuway si Adan. Pinili niyang maging anak ni Satanas. Kaya nawala siya sa pagiging anak ng Diyos. Ang mga isip ni Satanas ngayon, ang isip at damdamin ni Satanas, ang siyang tumitira sa tao. Kaya nagkaroon ng envy, jealousy, anger, hate, loneliness, worry, problems, diseases, boredom, forebodings, lahat, fear, poverty, itong lahat, these are all the thoughts of Satan grafted into men. Kaya dumami ang mga tao. Habang dumadami ang mga tao, dumadami naman ang problema. Habang dumadami ang tao, dumadami naman ang kahirapan. Habang dumadami ang mga tao, dumadami naman ang kamatayan. Habang dumadami ang tao, dumadami naman ang krimen. Sapagkat ito nga ang naipunla sa tao. Hindi ito karapat-dapat. Bumalik tayo, mga kapatid, sa ating amang gumawa sa atin. Tayo ngayon ay naliwanagan na, umalis na sa kinalalagyan natin, kinasasadlakan nating putik ng kasalanan o pagsuway. Pagkatapos nagbago ang isip natin,
nang tayo makapakinig ng salita ng ating Panginoon, nagbago ang isip natin sapagkat noon tayo nagkasala, namatay ang kanyang espiritu. Nawala siya sa harap ng Diyos. Yung espiritong dapat tumanggap ng mga salita ng Diyos, namatay yon. Kasi sumuway siya. Sabi ng Panginoon, ang kaluluwang magkakasala ay mamamatay. Kaya ang kamatayan ditong sinasabi, ang pagkahiwalay sa Diyos. Nagpasimula pa nga ang Panginoon ng utos niya. Pagkatapos, mga kapatid, namatay na ang espiritong dapat tumanggap sa mga salitang yon. Kaya kung patay ka sa espiritu, you are spiritually dead. Kahit pangaralan ka ng salita ng Diyos, hindi mo matatanggap. Kasi wala yung espiritong dapat tumanggap dyan. Tingnan ninyo ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2. Kung meron kayong banal na kasulatan, ganito ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2. Pagkatapos basahin natin, mga kapatid, sa verse 9. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak not in words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Tingnan ninyo, ang taong makasanlibutan, hindi niya matatanggap ang mga bagay ng Espiritu sapagkat para sa kanya, ito ay kamangmangan. Ngunit ito ay ipinahayag ng Panginoon sa atin. Hindi niya matatanggap yon sapagkat siya ay bulag sa Espiritu. Patay sa Espiritu. Paano mong matatanggap ang mga bagay ng Espiritu kung wala kang Espiritu? Ngunit nang tayo ay namulat, nagising, nadinig natin ang kanyang mga salita, pagkatapos nasa kamatayan tayo, bumangon tayo. Sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. They that hear my word shall live. Nung nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, nabuhay na muli ang ating espiritu. Kaya tayo ngayon nakabalik sa Kanya. Naririto kayo at nakikinig ng mga salitang ito. Tinatanggap ba ninyo ang mga salita ng Diyos? Yung salitang yan, dinadagdag sa inyo araw-araw. Ang inyong espiritong maliit pa, lumalaki, lumalago, hanggang magiging matured ang espiritong yan, makakaunawa sa lahat ng bagay ng Diyos. Sa mga nasa sanlibutan na binulag ng demonyo, hindi nila mauunawaan yan. Bakit? Sapagkat sila ay bulag sa mga bagay na yan. Anong sinabi, mga kapatid, ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4? Etong sinasabi, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip noong hindi nananampalataya. Baka nga ang magandang balita ay lumiwanag sa kanila. Kaya ang bumubulag sa mga tao
ay walang iba kundi ang demonyo. Ngayon, mga kapatid, na tayo ay nakabalik sa Panginoon, nagbagong isip natin, we have decided to come back to our Father. Nagsisi tayo, iniwan natin ang kasalanan natin, at tayo ay nagbigay ng isang pangako. Anong pangako? Na mula ngayon, Panginoon, kayo po ang aming susundin. Naririto tayo ngayon. Ano kayo ngayon? Anak na ng Diyos. Ipinanganak kayo muli sa tubig at sa, pakasan ninyo, ipinanganak kayong muli sa tubig at sa, buhay na ba yung espiritu ninyo? Kaya sabi ng Panginoon, God is a spirit, they that worship Him, John 4:24, must worship Him in spirit and in truth. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang nagbibigay buhay ay ang espiritu. Ang laman ay wala yan. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, espiritu at buhay. Ayan. Kaya kung wala kang espiritu, nako, para sa iyo kamangmangan lang ito, kaya matutulog ka lang. Kayo nasa sarap ng inyong television, bakit kayo mga kapatid nabubuhay? Pagka nakikinig kayo at nanonood sa programang ito ng Hour of Truth, nasa sa Hong Kong po tayo, praise God. Ikita niyo yung mga mukha ng mga kapatid natin dyan. Kino-close up yung iba sa inyo. May mga kamag-anak ba kayo doon? Anak ko, yung concert crusade natin dito, pinalabas natin doon. Ang daming na-bless sa mga kamag-anakan ninyo. Praise the Lord. Hallelujah. Nabubuhay ang mga anak ng Diyos pagka nakakapakinig ng kanyang banal na salita. Sapagkat ang salitang yan ay espiritu at katotohanan. Espiritu, ang salita ng Diyos, ang nakikinig sa iyo, espiritu, yun pagkain ng iyong espiritu, kaya lalo kang lumalakas. Ama mo na siya ngayon. You are born in the water and in the spirit. Kaya ang lahat ay magsabing, God is my Father. Ama na talaga ninyo siya? Masarap magkaroon ng ama. Mahirap maging ulila. Salamat sa Diyos sa tayo ay meron ng ama ngayon. Ngayon, ang ama natin ay mabait. Ang ama natin ay mabuti. Ang ama natin ay mapagbigay. Paano natin, mga kapatid, lalapitan ng ating ama? Ha? Do you know how to approach your father? Do you know how to approach your father? Hindi basta-basta maaring lumapit sa amang nasa langit. Isipin ninyo yung mga unbelievers, yung hindi pa mananampalataya. Hindi sila pwedeng lumapit sa Panginoon sapagkat ang Panginoon Diyos hindi pa nila ama. Tayo, mga kapatid, nakakalapit ngayon bilang siya ama natin by virtue of the shed blood of Jesus Christ on the cross. Sapagkat ang may karapatang tumawag na ama sa amang nasa langit ay si Jesus Christ lamang sa kanyang pagkatao. Kaya nung dumating siya rito, naging anak siya ng Diyos, siya ang may karapatang tumawag ng ama. Kaya diyan sa Old Testament at sa New Testament, ang Panginoon napakaraming beses tumatawag, Ama, di ba? Amang nasa langit. Tinuruan nga niya yung apostoles how to pray. Our Father which art in heaven. Noong tinuruan niya ang mga apostoles, Our Father, isinama na sila ngayon. Hindi niya sinabing, My Father. Kaya kung kayo nanalangin, hindi na niyo masasabi ngayong, Ama ko. O, akin lamang Ama. Hindi mo masasabi yon. Ama namin.
Kasi marami na tayong kapatid sa Panginoon. Pero ang unang may karapatang tumawag na Ama ay ang Panginoon lamang. Sapagkat siya lamang ang ipinanganak ng Espiritu na walang iba kundi ang Diyos. Kaya siya lamang ang may karapatan. Ngayon tayo ay may karapatan na rin sa pamamagitan ng dugo na ipinatulo ng Panginoon na siyang ipinanghugas ng ating kasalanan. Noong tayo ay makasalanan, marumi tayo. Wala tayong karapatang humarap sa isang banal na Diyos. Wala tayong karapatang humarap sa isang Diyos na makapangyarihan at banal ng dahilan sa ating kasalanan. Kaya nga nawalay si Adan at saka si Eva ng dahil sa kanilang kasalanan. Nahiwalay sila sapagkat hindi maaring manahan sa Diyos na kasama niya ang kasalanan ni ang taong makasalanan. Kaya tayo hindi makalapit sa Kanya. Kaya tayo hindi makatawag sa Kanya. Ngunit nang dumating ang Panginoon, siya ay nagkatawang tao, ngunit walang kasalanan, sapagkat siya ay lalang ng Espiritu. Kaya nang siya'y pumunta rito, siya lamang ang tumatawag, may karapatang tumawag na Ama. Ngunit nang siya'y pumunta na sa krus at ipinako na, pagkatapos tumulo na ang kanyang dugo, ang lahat ng nasasakop ngayon sa dugong iyon, na tumatawag din sa Panginoon bilang kanyang Panginoon, ay may karapatan na ring tumawag na Ama. Bakit? Nalinis na tayo sa dugo ng ating Panginoon. Pero ninyo, napaka-special ng panlinis sa atin. Napakaraming dumi sa sanlibutan, malilinis mula ng tubig, ng sabon, ng Clorox, o kung talagang masyado ng mancha, DD7 ang gagamitin. Kahit na ink, kahit na iodine, nalilinis ng DD7. Pero mga kapatid, kahit anong panlinis ng sanlibutan ito, walang makakalinis sa mancha ng kasalanan, kundi ang dugo lang. Naghanap ang Panginoon Diyos, naghanap ng dugo ngayon. Naghanap siya ng dugo. Tiningnan niya ang mga tao. Kasi yung dugo ng mga hayop, hindi nakakalinis yun. Tinatabunan lang yung kasalanan, pero yung kasalanan hindi nalilinis. Natatabunan lang dugo ng hayop. Yun ang mga sacrifices sa Old Testament. Dugo ng hayop, dugo ng tupa, dugo ng baka. Pagkatapos, i-sprinkle ng pari doon sa altar, sara sa kasalanan ng mga tao at sa kanyang kasalanan. Ngunit every year ginagawa yon. Kasi natatabunan lang yung kasalanan, hindi nawawala, tinatakpan lang. Pero nung dumating ang Panginoon, anong sabi ni John the Baptist? Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Tingnan ninyo ang kordero ng Diyos na kumukuha sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya hindi pwede yung dugo ng hayop. Tiningnan ng Panginoon ngayon, dugo ng tao. Naghanap siya ng tao ngayon dito. Tiningnan niya mga tao, mga Amerikano, mga Pilipino. Sabi niya, sa lahat ng tao, itong mga Amerikano, mataas ang uri. Siguro makakapaglinis ng kasalanan ito. Tiningnan, hindi rin pwede. Kahit gaano kasibilisado, meron pa rin kasalanan. Naghanap na naman ng Panginoon. Tiningnan niya yung dugo ng Hapon. Mabait daw itong mga Hapon, very honest. Pero nung tingnan ng Panginoon ang dugo ng Hapon, naku, may kasalanan pa rin. Hindi rin pwede. Tiningnan niya yung dugo ng mga inchik. Ito sabi ng Panginoon, magaling sa business ito. Baka makakapaglinis ng kasalanan ito. Tiningnan, naku, napakarami palang kasalanan din ng mga inchik. Hindi rin pwede. Napabali ngayon ang atensyon ng Panginoon sa bandang Pilipinas. Sabi ng Panginoon, mga Pilipino, mapagtiis ito. Kahit na daing na lang praise the Lord pa. Siguro, makakapaglinis ng dugo ito, ng kasalanan ito. Tiningnan niya,
Naku, kahit gaano kamatiisin ng Pilipino, may kasalanan pa rin. Lalo na. Amen. Amen. Wala siyang makitang dugo rito sa tao, kahit ano ang rasa, kahit gaano kataas ng klase ng kanyang pagkatao, ang lahat ay makasalanan. Romans 3:23, all were concluded under sin, for all have sinned and come short of the glory of God. Wala siyang makita ngayon. Kaya mga kapatid, ayaw na ng Panginoon ng sacrifices ng mga hayop. Gusto niya mawala kasalanan. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng sarili niyang katawan. At pagkatapos, ibinigay sa atin sa pamamagitan ng dugo ng katawang yon na walang kasalanan, na walang iba kundi si Jesus Christ. Tayong lahat ay mahuhugasan. Ayun tumulo ng kanyang dugo. Gawin mo lang ngayon, manampalataya ka at magpasakop sa kanya. Sakop ka na sa dugo ng Panginoon. Kayo bang lahat dito ay born again? Believe na ba kayo sa Panginoon? Kinikilala na ba ninyo siya bilang inyong tagapagligtas? Sinusunod ba ninyo ang kanyang sinabi? Sakop na kayo sa dugong yan. Kaya kayo ngayon ay malinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya ngayon dito, sa ating paglilingkod, mayroon na rin tayong karapatang magtaas ng kamay at magpuri sa Kanya at sabihing, Ama namin! Hallelujah! Pagka mayroong mga tinig ng mga tao dito sa Hong Kong sinasabing, Ama namin! Naririnig na ng Panginoon. Sabi niya, mga anak ko yun Nang tingnan tayo, hindi na dugo ng Pilipino ang nakikita sa atin. Ang nakikita sa atin, nakapahid ang dugo ni Jesus Christ na nakapaglinis ng mancha ng ating kasalanan. Kaya pag-approach natin sa ating Ama ngayon, naku, nakikita niya tayo, siya ay natutuwa sapagkat ang dugong yon nakapahid sa atin mga kapatid. Kilala na tayo ng ating Panginoong Diyos. Sinasabi niya dito sa John chapter 20 verse 17, Jesus saith unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father. I ascend unto my Father. Siya lamang may karapatan noong magtawag ng Ama. Pero ngayon, kasama na niya tayo. Pagkat sinabi niya rito sa pagpapatuloy, and your Father. And to my God and your God. Okay, Ama na natin siya, kasama na natin ng Panginoon. Ang Panginoon ngayon, ang panganay nating kapatid, at ang Ama natin ay ang Amang ipinakilala niya sa atin. Marami nagsasabi dito daw sa paglilingkod natin sa Jesus Christ, hindi daw tayo naniniwala ng Ama. Wala daw tayong Ama. Totoo ba yun? False accusation yan. Hindi totoo yan. Naniniwala kami sa Ama dito. Sabi nila, naku, hindi naniniwala sa Ama yan si Kibuloy. Cult yan. Ang pinaniniwala niya ng anak lang. Pwede ka bang maniwala sa anak na hindi naniniwala sa Ama? Paano lumitaw ang anak kung walang Ama? Hallelujah! Ito ang paniniwala natin, na ang Ama at ang anak ay iisa. Hindi ko doktrina yan. Doktrina ni Jesus Christ yan. Saan mo makikita yung sinabi niya yon? John chapter 10 verse 30. Anong sinabi niya? Ako at ang Ama ay hindi oneness yan. Walang oneness dyan. Huwag ninyong tawagin oneness yan. Oneness ba yung John 10:30? Lahat ay magsabing ako at ang Ama ay iisa. Sino nagsabi niyan? Yan ang doktrina natin. Ako at ang Ama ay iisa, period. Huwag na ninyong dagdagan pa. Hinahanap
ni Felipe ang Ama. John chapter 14. Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at yan ay sapat na sa amin. Sinabi ng Panginoon, Philip, kay tagal na kitang kasama, hindi mo pa pala ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakikita na sa Ama. Period. Huwag na yung dagdagan pa. Doktrina ko ba yan? Pagtuturo ko ba yan? Kanino yan? Sasabihin na naman, oneness na naman yan. Hindi oneness yan. Nasa banal na kasulatan yan. At tayo ay nananatili sa mga turo ng ating Panginoon. Kung nakita natin ang Panginoon, nakita na natin ang Ama. Kung nakita natin ang Panginoon, nakita natin ang Ama. John chapter 14 verse 8. Amen? Bakit? Sapagkat ang Ama at ang Anak ay period. Dadagdagan na naman yan. Sasabihin naman, cult, oneness. Walang cult at oneness dyan. Doktrina ni Jesus Christ yan. Period. Okay. Nakaka-approach na tayo sa ating Ama ngayon. May karapatan na rin tayong tumawag na Ama sa Kanya. Meron na tayong relationship. Kaya yung kanyang mga salita, ginagraph na yon sa mga isip natin. Yun ang pumapasok sa atin at na-change na yung sarili nating pag-iisip. Ang pag-iisip ng ating Ama ang siyang pumapasok sa atin. Ngayon, merong sa katanungan ng napakaraming tao, kahit kayong mga anak ng Diyos, nagtatanong pa rin. Pastor, saan ba naroroon ang Diyos? Di ba kung minsan nagtataka tayo at nagtatanong sa isip natin, maybe not consciously, but sometimes, perhaps subconsciously, we might be asking a question of where is God? Saan ang Diyos? Tanungin natin si Adan, ang ating unang magulang. Brother Adam, saan naroroon ang Diyos? Sabi ni Adam, noong ako ay buhay pa sa Garden of Eden, ako ay nakikipag-usap sa Kanya, lalong-lalo na pagkamalamig ang panahon. During the cool of the day, I call Him and He answers me. Ngunit ako'y nagkasala, sabi ni Mr. Adan, at nung ako'y nagkasala, nawalay ako sa Kanya, ngayon, hindi ko na alam kung saan siya. Tanungin natin si Mr. Abraham. Father Abraham, alam ko po na kayo ay nakatagpo sa Diyos noon at nakausap pa ninyo. Saan po siya naroroon ngayon? Sasabihin ni Abraham, nung ako'y nasa Mamre, lumitaw ang Panginoon kasama ng 2 anghel at ako'y nakipag-usap sa Kanya tungkol sa kapalaran ng Sodoma at Gomora. At nang ako ay nutusan niyang umalis sa aking kinalalagyan sa Ur, ako'y naglakad ng ayon sa Kanyang inutos. At nakakausap ko pa nga siya sa mga panahong yon. Ngunit ngayon, hindi ko na alam kung nasa saan siya. Mula noon at hanggang ngayon, hindi ko na alam kung saan siya. Tapos mga kapatid, babasahin na naman ang banal na kasulatan, meron namang tao ditong nakarecord na nakipagtagpo sa Diyos. Walang iba kundi si Moses. Tatawin natin si Moses. Moses, alam mo ba kung saan naroroon ang Diyos? Di ba nakausap mo siya doon sa burning bush? Pagkatapos pinaalis pa nga yung panyapak mo, sabihin ni Moses, nakausap ko nga at tinutusan pa akong gumawa ng tabernakulo sapagkat sabi niya, doon ay makakausap mo ako. At pagkatapos sabi ni Moses, pumasok ka doon at nakakausap ko talaga ang Panginoon. Ngunit mula noon, napakatagal na noon, ang tabernakulo wala na at ako'y namatay na rin. Hindi ko na alam kung saan siya naroroon ngayon. Talungin natin na isang hari. Ang pangalan niya ay si Solomon. Inutos din ng Panginoon na gumawa ng sanktuaryo sapagkat sinabi niya, ako ay makikipisan sa bawat isa sa inyo. Gumawa ka ng sanktuaryo, i-divide mo, pagkatapos lagyan mo ng Holy of Holiest at doon ako ay makikipagtagpo sa aking bayan. Tanungin natin si King Solomon.
Nakausap pa nga niyang Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Nakakatagpo pa nga niyang Panginoon sa loob ng sanktuaryo. Ngunit yun ay matagal-tagal na rin. Nang dumating ang mga Babylonians, Assyrians at Romans, giniba ang templong ginawa ni Solomon. Pagkatapos mga kapatid ay ang mga bato pinag-aalis. Pagkatapos ito ay na-flatten at nawala. Sabi ni Solomon mula noon, hindi ko alam kung saan na siya. Hindi ko alam kung saan na siya. Tanungin natin ngayon sa New Testament ang mga taong nakatagpo sa ating Panginoon. Si John the Baptist. John, saan na ba ang Panginoon? Anong sasabihin ni John the Baptist? Eto ang Panginoon. Saan na ba ang Diyos? Nasa saan ba ang Diyos, John? Sasabihin ni John sa atin na ang Panginoon, ang Diyos natin ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. God was in Christ Jesus reconciling the world unto Himself. Si Jesus Christ naman ang tanungin natin, Panginoon, alam naming pumunta ka rito bilang kordero ng Diyos. Maaari mo bang sabihin sa amin kung saan naroroon ang Diyos? Everybody say, praise the Lord. Gusto ba ninyo malaman? Okay, basahin natin ng John 14:6-11. Talagang gusto ninyo malaman, ha? Okay, basahin natin ang John chapter 14, verses 6-11. Ito ang sinasabi. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know him and have seen him. Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very works' sake. Nasa saan ang Ama? Nasa saan ang Diyos? Nasa ating Panginoong Jesucristo. Alam namin, Panginoon, na ang Diyos ay nasa sa iyo. Noong ikaw ay nasa sanlibutan ito, natagpuan ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan mo. Natagpuan nila ang Ama sa pamamagitan mo, sapagkat nakita nila ang ginagawa ng Ama sa pamamagitan mo. Ngunit nang ikaw ay umakyat na sa langit, Panginoon, maaring hindi na namin makitang muli ang Diyos sapagkat siya ay nasa sa iyo. Wala na marahil siya dito sapagkat siya ay nasa sa iyo. Ang tanong dito, sa mga oras na ito, nasa saan ang Diyos? Panginoon, umakyat ka na. Nung nandito ka, nandito talaga ang Diyos sapagkat ang Ama ay nasa sa iyo. Ngunit nang ikaw ay umakyat sa langit, saan siya sa mga oras at sa mga sandaling ito? Ito ang tugon ng Panginoon sa katanungan yan. Ipagpatuloy natin ang John chapter 14 verse 16-20. Ito mga kapatid, ang kasagutan ng Panginoon sa katanungang yan. And I will pray the Father, He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him. But ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you.
And I will pray the Father, He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sasa inyo. Ganda, no? 18. Hindi ko kayo iiwang mag-iisa. Ako'y paparito sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ninyo ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. Sa araw na yaoy makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Amen. Tingnan natin ang 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasasa kanya at siya'y gagawin naming tahanan. Nasa saan ang Diyos ngayon? Nasa sa atin. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Kung siya ay nasa sa atin, nananahan siya sa atin, saan banda siya nananahan? Magaling, magaling. 2 Corinthians chapter 1 verse 22, na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Nananahan pala ang Diyos sa atin ngayon. Saan? Sa ating mga puso. Alam na ninyo kung saan siya naroroon ngayon? Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Nananahan ang ating Ama ngayon sa ating mga puso. Ang Diyos ay nasa sa ating mga puso sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang ating mga puso ngayon ay naging kaharian na ng Diyos. Kasi kung saan tumatahan ng Diyos, ang tahanan niya ay tinatawag na kanyang kaharian. Our hearts now, our lives now are the kingdom of God. Kita natin yan sa Luke chapter 17 verse 21. Anong sinasabi ng Luke chapter 17 verse 21? Ito mga kapatid, ni sasabihin man nila naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Wala riyan, wala roon. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano naman ang ibinibigay ng ating Amang nasa langit sa kanyang mga anak na tulad natin? Alam niyo kung ibinibigay niya sa atin? God, our Father, sets us free. Ang ating Amang nasa langit, pinalalaya niya tayo. Nakatali ka ba ngayon? Marahil hindi ka nakataling pisikal. Baka nakatali ang iyong espiritu. Nakatali ang iyong isipan.
nawala ang iyong peace of mind. Pagka pinasukan ka ng demonyo, sapagkat John 10:10 sinabi riyan, ang magnanakaw ay pumunta upang magnakaw, pumuksa at pumatay. Ngunit ang anak ng Diyos, pumunta upang magbigay ng buhay na masagana. Pinasukan ka ng kaaway, anong unang ninakaw niya sa iyo? Ang peace of mind mo. Tinorture ka niya, kinuha ang peace of mind. Maraming circumstansya nangyari, ang peace of mind mo nawala. Ngayon, noon, napakasaya mo. You are gay, you are rejoicing. Walang problema. Pinasukan ka ngayon ng kaaway, ninakaw niya ang peace of mind mo. Ngayon, hindi ka na mapagkatulog hanggang nagkaroon ka na ng insomnia. Sa gabi, mga kapatid, dapat natutulog ng lahat, naghihilik. Ikaw, mga kapatid, nakablak yung mata mo at nagbibilang ka ng pako, sabi. Sapagkat wala ka ng peace of mind. May problemang pumasok sa iyo, nawalan ka ng peace of mind. Puno ka ng pag-ibig noon, ngunit niloko ang pag-ibig na yon. Ako, nawalan ka ng peace of mind. Nakatali ka ngayon, may strings attachment ka, hinihila-hila ka, hanggang sa ikaw ay naging desperate. Tapos binulungan ka ng demonyo. Pag-uwi mo ng Pilipinas, huwag kang sumakay ng eroplano. Barko ang sakyan mo upang magpatihulog ka sa dagat. Sapagkat wala ka ng pag-asa. Pagka ang ating Ama ay naging Ama natin, pumasok siya sa atin, kung ano ang kakulangan natin, dadagdagan niya. Ang unang ibibigay sa iyo, buhay na masagana. Ang nagiging buhay mo ba ngayon, malupit at saka talagang napakahirap dahil nawalan ka ng peace of mind. Pagpasok ng Ama nating nasa langit sa iyong buhay, magkakaroon ka ng doble-dobleng peace of mind. Ano ba ibibigay ng Panginoon sa atin? Ang ating Ama, bibigyan tayo ng kagalakan. God makes us rejoice. Bakit magkaka-rejoicing ka? Because you will overcome loneliness. Ano ang nakapagpapalungkot sa tao? Loneliness. Naku, loneliness kills many people. Our Father supplies us with the energy to rejoice. Kahit matagal ka nang hindi nakakauwi, pero mga kapatid, masaya ka pa rin. Merong mga tao, mapapansin mo. Kahit dito sa Hong Kong, may mga driver na sinasakyan natin sa mga taxi, napapansin ko. May mga driver na napapansin ko, napakasungit. Parang may mga bulati siguro sa tiyan. Yung mga bitokon, yung worm-infested na mga bata, masusungit yun. Hindi mo makalabit yun, gaganon. Di ba? May mga driver dito, ang susungit. Pagka tiningnan mo, titingnan ka rin niya. Sungit talaga. Mag-usap ang sungit. Kahit kunin na lang yung bayad mo, masungit pa rin. Pero napapansin ko may mga driver na ang bait. Tapos masaya at nakikipag-usap. Minsan may tinanong ako, mga kapatid, bakit masaya siya? Ang sabi niya, because I am a Christian. Chinese siya, because Jesus is in my heart. Sabi ko, kaya pala nagkakaisa yung espiritu natin. Pero yung masusungit, wala ang Panginoon sa puso nila. Kaya mga kapatid, nawawala sa kanila ang kagalakan dahilan sa wala ang Panginoon sa buhay nila. Pagka tayo ay naging anak ng Diyos, kagalakan ang isa na ipapasok niya sa atin. Sinasabi rito sa Hebrews 13:5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Alam natin yon.
Ang Panginoon natin nakatira sa atin, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya kahit matagal na tayo hindi nakakauwi, hindi tayo lonely. Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Bilang mga anak ng Diyos, nakatira siya sa atin. Alam ba ninyo na dapat maluwalhati siya sa atin? Mabanal ang pangalan niya ng dahilan sa atin. Papasalamat ako, nababanal ang pangalan ng Panginoon ngayon. Bakit? Mula sa maliit, pumunta tayo sa malaki. Hindi siguro mababanal ang Panginoon kung mula sa malaki, pupunta tayo sa maliit. Hindi siguro mababanal ang Panginoon mula sa 500 members, pupunta sa 15 members. Nababanal ang Panginoon sapagkat nagpasimula tayong maliit dito, lumalago tayo. Nababanal ang Panginoon sapagkat noon, karaoke lang ang dala natin. Ngayon, sound system. Nababanal ang Panginoon sapagkat napagaganda ng drum set natin. Amen. Paano natin mababanal ang Panginoon? Anong sabi niya? Hallowed be thy name. We can hallow God's name by serving and worshiping Him. Maari nating banalin siya sa pamamagitan ng ating mga pagsilbi sa Kanya at pagsamba sa Kanya at ating pagsamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. When we serve Him and when we worship Him, we hallow His name. Worshiping Him through sacrifices. Yung worship, hindi matatawag na worship yun kung walang sacrifices, kung wala tayong iniaalay. Nag-aalay ba kayo sa pagpunta niyo rito? Ang alay natin ngayon, hindi na mga hayop. Ang alay natin ngayon, alay sa Espiritu. Anong sinasabi mga kapatid ng 1 Peter 2:9? We are a royal priesthood, a chosen generation, a holy nation. Kung tayo ay royal priesthood, ang priest mga kapatid nag-aalay ng mga sacrifices. Ano ang inaalay nating sacrifices? Number 1 na inaalay nating sacrifice ay walang iba kundi ang pasasalamat. Anong sabi ng Psalms 50:23? Etong sinabi ng Psalms 50:23. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin. At sa kanya nga nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Tingnan ninyo, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa Diyos. Pagpunta natin dito, hindi chismis ang ating dala, pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon. At katapusan, ihandog natin ang ating mga sarili bilang mga buhay na mga handog. Saan natin makikita yan? Romans chapter 12 verse 1. Kaya mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katapatang pagsamba. Okay. Ihandog natin ang ating mga katawan bilang haing buhay. Paano natin gagawin yan? Tayo ay hindi na magpa-participate sa mga gawa ng kasalanan. We will refrain from the sins that the Lord has commanded us not to do. Ano ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 3, 16 at 17? Ito mga kapatid ang sinasabi. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Saan naroroon ang Diyos? Nananahan siya sa atin. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos. Sapagat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Nandito ang Panginoon sa atin, kaya mga kapatid, pagka tayo naghahain bilang living sacrifice, iwan na natin ang anumang kasalanang ayaw ng Panginoon para sa kanyang katawan. O hindi ba ganin nyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng
Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at hindi na kayo sa inyong sarili, sapagat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 9 naman, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagman ng karya ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, niyang mananamba ng Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang manglalasing, ni ang mapagpatungayaw, ni ang manlulupig ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Okay? At ganyan ang ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Haing buhay na tayo, kaya tayo binanal, inaring ganap, hinugasan na. Kaya dito wala nang bakla. Ang tomboy dito, pagpasok talagang magiging tunay siyang babae. Patotoo yan, napakarami dito. Yung lalaki nakikiapid sa kanyang kapwa lalaki, karumal-dumal sa harap ng Diyos yan. Ngayon tayo ay ginawang haing buhay, nagbago na ang ating buhay. Hinugasan, binanal, at inaring ganap sa harap ng Diyos. Nag-aalay tayo. Amen. Categorize ang mga kasalanan dyan. Sinasabi ko lang yon. Hindi ako galit sa mga bakla, mga kapatid. Bagkus mahal ko ang mga bakla, kaya ako ay nangangaral ng tuwiran sa kanila. Everybody say praise the Lord. Kaya pagka ikaw ay naghahain ng sarili mo, naku, nakikita ka ng Diyos, pumunta ka rito, lahat ng ginagawa mong paghandog sa Kanya, nakakalugod, nakakaluwalhati, lahat tinatanggap niya. They that worship God must worship Him in spirit and in truth. For these are the worshiper that God seeketh. Tinitingnan ng Diyos yan. Nag-aalay ka, tinatanggap niya lahat. Pag-uwi mo, mga kapatid, ang mata niya sumasabay sa iyo. At ikaw ay mahal na mahal niya. Thy kingdom come. Ang kaharian ng Diyos naririto na, kasama natin, planted na sa atin. Sanlibutan ito, ginawa ng Diyos. Pero nahulog nalaglag ang napahamak ang sanlibutan ito ng dahilan kay Satanas. Kaya imbis na ang manaig dito yung kabutihan, kasamaan ang nananaig sa sanlibutan ito. Di ba, mga kapatid? Di ba totoo yan? Kaya ang pakay ng Diyos, ang manaig dito yung mga bunga ng Espiritu. Ngayon nakikita natin sa sanlibutan, punong-puno ng bunga ng laman. Sapagkat ang mundong ito na dapat maging kaharian ng Diyos ay naging kaharian ng demonyo. Kaya naman sinasabi niya dito sa Romans 1:28 to 32. At palibhasa, hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nangangarapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, kasamaan, kasakiman ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapagupasapala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga nanglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangathan ng kasamaan, mga masuwain sa magulang, mga mahaling na mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman lang kautusan ng Diyos na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga gayon. Ito ang sanlibutang napahamak. Ganito ang pag-uugali ng sanlibutang napapahamak. Kaya marami yung siraan. Ito yung mga kategorya ng mga kasalanan na gumagala sa sanlibutan ito. Ngunit pagdating ng kaharian ng Diyos, ano ang kaharian ng Diyos? The kingdom of God is a kingdom where there is no sin. Ang kaharian ng Diyos ay kaharian na kung saan walang kasalanan.
Hallelujah! Anong sabi mga kapatid ng Matthew chapter 4 verse 17? Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, "Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Pagpasok mo sa kaharian ng langit, walang kasalanan sa kaharian ng Diyos. Kaya bago ka makapasok, kailangan magsisi ka. Kaya may pagsisisi dito. Nagsisi na ba kayo? Kaya kailangan patawarin ka. Ang pagpapatawad, paglilinis. Kaya kailangan linisin ka. 1 Corinthians 6:9, linisin ka sa lahat ng karumihan, sapagkat sa loob ng kaharian ng Diyos ay walang kasalanan. Kaya nililinis ang katawan ni Kristo. Kaya sa langit, hindi makakapasok ang hindi malinis. Ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng pagpapagaling. Amen. Matthew 4:23-25. Kayo na lang bumasa pag uwi ninyo kasi wala tayong masyadong maraming oras. Matthew 11:4-5. Pagka pumasok ka sa kaharian ng Diyos, may karamdaman ka, hindi ka gagaling. Kung may sakit ang espiritu mo, gagaling ka. May sakit ang puso mo, gagaling ka. Di maring hindi ka gagaling sapagkat ang Diyos na nagpapagaling nasa sa loob mo. Pagka nagreklamo ka, Lord, masakit ang bewang ko, o naroon siya sa loob. Isang ganun lang. Bakit? Kasi ang espiritu ng karamdaman at espiritu ng Diyos na nanahan sa iyo, hindi maring magsama yan. Kasi ang Diyos ay espiritu ng kagalingan. Okay. Ang kaharian ng Diyos ay kaharian na kung saan ang mga sasamang espiritu ay lumalayas. Hindi maring magsama ang espiritu ng Diyos at espiritu ng demonyo. Ang kaharian ng Diyos ay kaharian na kung saan walang karukhan. Pagkadukha pa kayo, magreklamo kayo sa Panginoon. Panginoon naman, walang karukhaan sa loob ng kaharian ng Diyos. Dito ay may prosperity sapagkat ang Diyos nating sinasamba ay isang mayaman Diyos. I-claim ninyo yan sa Kanya sapagkat mabait siya, mabuti siya at ibibigay niya sa iyo yan. Ang kaharian ng Diyos ay kaharian na kung saan ibinigay ng Panginoon sa atin dito sa sanlibutan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaharian ng Diyos ay nandito na sa lupa. Sabi niya, let thy will be done on earth as it is in heaven. Ang kaharian ng Diyos ay kahariang nasa sa ating mga puso. Kaya tayo makapangyarihan sa ngayon, sa ating dalay. Napakarami ko pang dapat sabihin, hindi pa ako tapos. Hanggang sa thy kingdom come pa lang tayo. Wala pa yung forgive us our debts. Pero oras na, makikita naman tayo sa susunod na linggo, di ba? Tumayo tayong lahat at purihin natin ang ating banal na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin siya. Isang malakas na clap offering para sa Kanya. Praise God. Mananalangin na lang ako. Hindi na kayo dapat pumunta pa rito mga kapatid. Ako'y dadalangin sa lahat ng inyong pangangailangan habang kayo ay naririyan. Praise God. Lahat ng mga request ninyo, mga kapatid, itaas na lang natin sa Panginoon sa mga sandaling ito. Dadalangin ako. Diyan na lang kayo. Mga oil ang ilagay ninyo rito. Ako'y dadalangin sa mga oil na yan. Tapos pagpapalain kayo ng Panginoon sa mga sandaling ito. Taas natin ang ating mga kamay. Lahat ng may mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Ako'y dadalangin at ang Panginoon ang siyang magpapala sa bawat isa sa inyo. Kayo nasa sarap ng inyong television sets, patong po inyong mga kamay sa harap ng inyong television set at kayo ay pagpapalain ng Panginoon sa lahat ng inyong kahilingan. Panginoon Diyos, muna po ako nananalangin sa lahat ng mga kapatiran nasa harap ng kanilang TV. Nakapatong po ilang kanilang kamay sa kanilang TV screen. Lahat ng iyong pangangailangan sa mga sandaling ito, tatugunin ng Diyos, sasagutin ng Diyos sa mga sandali ito. Claim it by faith. If you are sick in the body, you are healed right now. If you are oppressed by a demon, I cast it out in Jesus' name. If you need salvation, the light of salvation will come into you right now. In Jesus' name, receive your manifold blessings. Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes.
If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to love. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.